Guys, welcome to my channel. Today I'll be describing to you my upgrades on my Nissan Terra BL 4x2 2018 model. So it came out very nice with my simple upgrade. It looks clean and neat without the borloloys, etc. So I'm not fan of the mga trims, etc. So gusto ko clean lang siya. This is how it looks when I got it, yung stock niya. So, walang kaporma-porma, bare na bare. So, ang sabi ko, I need to upgrade this to a decent one. So, first thing we did, syempre, pinabless yung car sa Antipolo, which is usually yung patron ng mga travelers. So, yun ang unang-una kong ginawa after getting the car. Pagkatapos dinala ko kay Decal Republic para matanggal yung chrome dun sa B-Motion grill. So kasi it's chrome, so ayaw ko ng chrome. So ginawa ko siyang black color. So pati yung sa likod, yung pinaka-garnish niya sa likod, from silver ginawa ko din siyang black. So mas maganda na siyang tingnan ngayon. By the way, sticker lang pala siya ha. But hindi ako happy dun sa B-Motion grill lang na black sticker. Sabi ko, kailangan kong mag-DIY. So, ang ginawa ko, bumili ako ng elastic paint. So, ito yung paint na ginamit ko. At ako na nagpinturo ng grill para maging black siya lahat. So, pagkatapos ko siyang matanggal, kinabit ko ulit at mapinturahan. And this is how it looks. Next, pumunta ko kay Shebart, pina-diamond gloss ko siya. Yung diamond gloss kasi is parang paint treatment na that will last for 1 year. So, hindi ka na mag-apply ng wax for 1 year. But you have to go back every year. It cost me about 6,500 pesos. So, sulit na yon. Maganda yung performance niya. Next, kailangan ko magkabit ng rear spoiler kasi mukha siyang kalbo. Pag nakabitan mo ng rear spoiler, makikita mo nag-iba talaga yung itsura. Ang laki ng improvement sa looks. Tapos yung antenna, pinalitan ko ng shark pin. Dapat puti ikakabit ko pero hindi siya kakulay eh. So, I opted for the black. So, unti-unti, nagkakaporma na siya. Meron na siyang rear spoiler. Tapos nakita ko yung sa bumper, meron pala siyang place para malagyan ng rear fog light. So, naghanap ako ng rear fog light at pinakabit ko doon sa aking suki sa Banawe. So, nung makabit siya, tamang-tama, eksakto siya. Ang ginawa ko dito, nagpakabit ako ng separate switch so I can do the on and off switch. So, maganda pagkakabit para siyang original din. Alright, it's coming into place. Lumalaki na yung gastos. Pero so, ang next na pinakabit ko yung busina. Ito yung Bosch. So, binili ko rin to sa Banawe for about, I think, 3,000 pesos together with the relay. So, additional relay plus labor, etc. Sa interior naman, parang very bland. Kaya, naganap ako ng carbon fiber trim. So, nilagyan ko yung 4 doors ng carbon fiber. And, nilagyan ko din yung sa may dashboard. So, ito ang naging itsura niya. So, ito yung center dash trim. And then, meron din akong aircon trim. Ganito ang itsura ng carbon fiber sa dashboard. Ito naman yun sa aircon vent. And then, ito naman yung dash trim na tinatawag. All mga carbon fiber. So, it looks nice. So, ayan. Kailangan nang mag-iba naman yung itsura niya. So, kailangan kong bumili ng mag wheels. So, ano yung kakabit ko ng mag wheels? So, pag nagpalit ka ng mag wheels, kailangan ilipat mo din yung TPMS sensor para may kabit mo doon sa yung mag wheels mo. So, kailangan marunong yung magkalas at marunong din yung magkabit para gumana yung tire pressure monitoring system. So, yan. So, pinatanggal ko yan at saka kinabit doon sa bagong mags na aking binili. So, I opted for fuel contra mags. Ang ganda, di ba? Tapos, ang tires ko yung Monster Terrain Gripper.
So, ang size niya is 285 50 by 20. Yung 285 medyo nakalabas siya ng mga 1 inch from the fender. Pero it looks nice. Nampa siyang macho. Tapos nagpakabit ako nung TV Plus. So yung TV Plus, kailangan maganda rin pagkakabit. Yung antenna, hinanap namin ng lugar. Una dun sa APDAR, pero hindi siya maganda. So ang naging final is dun sa likod, sa may right side. Doon ko kinabit ng antenna sa may third row seat. Then I installed the budget Yi dashcam. Okay naman siya. So ito yung final result niya. It looks macho with the Contra mags and terrain gripper tires. Medyo tumagtag siya ng konti from the stock, pero given na yon, ganun talaga. Ano, gusto mo maganda, is ganda ka. Pero acceptable naman yung ride quality niya. Very smooth pa rin siyang tumakbo despite the big wheels niya. Wait, pagka nakabit ka ng malapad na 285 tires, sumasabi ka sa full turn. So, kailangan ko ng heat gun para itulak yung fender dun sa loob. So, when I use the heat gun, okay na. Hindi na sumasabit yung gulong sa full turn. So, okay na. So, wala nang sabit. So, ang gamit ko siya, wala na akong problem. Ang nakikita kong problem ngayon is nung tag-ulan, nagkaroon ngayon ng madali siyang magbutik because nakalabas masyado ng gulong. So, naisip ko, palagyan siya ng fender flare. So, naghanap ako ng fender flare na babagay. Kaso, ang available yung malaki, yung bushwhacker. So, hindi siya bagay. So, kailangan ko yung slim fender para mas tama siya. Pag maulan kasi at nakalabas masyado yung gulong mo, madaling magdumi yung body. So, mahirap maglinis. So, kailangan ko talagang palagayan siya ng fender flare. So, nakalap ako yung slim fender flare and then pinakabitan ko siya ng fender flare. Ang nakabit nga pala is yung medyo parang round type. Pero lately, may dumating na parang medyo squaries. Mas maganda yun eh. But anyway, nakabit na rin. So, okay na. And this is how it looks nung meron siyang fender flare. Bagay din siya. Doon siyang nagmukhang macho. So, bumagay dun sa white body and black mags. Ayun, pagkatapos makabit yung mags, so pumunta kami ng Baguio to test how it fares sa long drive. So okay naman siya, hindi siya hirap sa pagtakbo kahit sa pag-ahon. Although maramdaman mo may konting bigat. So kung saan kami namasyal ng anak ko with my son driving, gustong-gusto niyang i-drive yung Terra kasi ang gaan daw i-drive at saka para talaga siyang sedan kung tumakbo. Nga lang, palagi ding traffic sa Metro Manila. Kahit sa expressway, matatraffic ka rin. So after a year, so kailangan kong ipalinis yung under chassis niya. So meron akong isang shop dito sa Mandaluyong kung saan meron silang lift ko. So doon ko pinapalinis yung pangilalim. So sinasabon niya yung ilalim para malinis talaga. At pagkatapos niyang malinisan, parang bago naman yung itsura ng ilalim. So, pati yung mga singit-singit, talagang nililinis. Yung mga fender, yung ilalim, pati yung likod ng mags, differential, yung body, ilalim. So, ganda pagkatapos. So, after a year, balik uli ako sa Shebart para i-apply uli yung diamond gloss. So, ang first procedure niya is lilinisin muna. Tapos saka a-applyan ng diamond gloss na para siyang wax. So, every year yan, ina-apply mo para magmukha siyang bago uli yung kanyang pintura. So, binabapping siya yung buong body. So, takes about 3 to 4 hours bago matapos. After that, parang bago na naman ang
itsura ng pintura niya. So madali siyang hugasan, hindi mo na kailangang sabunin, tubig lang ang ipangwawas mo. So palagi siyang makintab at yung paint niya is napipreserve. Actually nakakatipid ka because 6,500 a year, so divide mo ng 12, so lumalabas na 540 pesos a month lang. So para pa rin budget mo yun sa car wash mo. At the same time, napoprotektahan yung pintura mo. Di ba sulit siya? Ang isa pang napansin ko sa Terra, pa kahit purely loaded siya, like in the picture, hindi siya umaangat yung harap. So ayan, okay na yung upgrade. Nagkaroon ng kapatid yung luma kong Trailblazer. So it looks nicer now, machong-macho na sila. So guys, that's the final look of the Terra that I've got. So yun ang gusto ko, simple lang pero may dating, malinis, walang masyadong mga borloloy. So simple at clean look. So ayos, ginagamit ko na siya ngayon kung saan-saan at eye-catcher talaga siya. So maraming napapalingon pag nakikita yung tindig, maganda, and very nice yung ride, happy ako. Very good yung aircon, at the same time powerful yung makina. Ang medyo negative lang, medyo malakas sa diesel. Pero okay lang as long as maganda naman yung performance. So guys, so highly recommended talaga ang Terra. This is a 4x2 version. So I'm sure you will be happy if you own one. So alagaan lang natin at siguradong malaki ang pakinabang sa ating buhay. Alright, until my next vlog, please subscribe to my channel.